May bagay na lumalabag sa mga batas ng pisika na pumapatay sa mga Ruso sa Ukraine. Hindi nakikita, hindi natutukoy, hindi mapipigilan. Kamangha-manghang, gawa ito ng pagmamanupaktura. Ang pinakalihim na sandata ng Ukraine ay kakasimula pa lang ng opensibang magpapanalo ng digmaan. Pero tahimik sila tungkol dito. May tinatagong sandata na magkakatulong manalo sa digmaan. Pero alam nating nasa himpapawi dito sa iisang dahilan. Nagpapanik ang Russia tungkol dito. May ilang source sa Russia na kumukontra sa kwento ng Kremlin para ipaalam sa mundo ang bagong kinatatakutang sandata ng Ukraine sa ere. Ang Ukraine ay gumagamit ng bagong henerasyon ng mga tactical na drone na mas pinahusay kumpara sa lahat ng nagawa na ng bansa hanggang ngayon. Mas malayo ang lipad ng mga drone na ito kaysa sa dati ng ginamit ng Ukraine sa frontline. Hindi sila nakikita ng mga detector na ginagamit ng Russia para matukoy ang paparating ng mga drone ng Ukraine. At hindi rin sila naapektuhan ng jamming at iba pang electronic warfare o EW na mga teknik na ginamit ng Russia noon. Ang mga drone na iyon ay nagsimula ng mangibabaw sa labanan sa loob ng Ukraine. At ang tanging dahilan kung bakit natin alam na umiral sila ay dahil nagrereklamo ang mga Ruso tungkol dito. Sinimulan ng gamitin ng AFU ang mga Martian para sa mga pag-atake laban sa Holivka, ayon sa headline ng Russian news agency na TASS noong 8 ng Abril. Ang simpleng katotohanan na tinutukoy ng TASS ang mga drone bilang mga Martian ay nagpapakita na ang mga bagong sandatang ito ay parang hindi galing sa mundong ito. Narito ang hindi nakikitang drone na nilalabag ang mga batas ng pisika habang lumilipad. At marami ring komento si Ivan Prohodko, alkaldeng itinalaga ng Russia sa Holivka tungkol dito. Nagsimula ng gumamit ang kalaban ng mga bagong drone na tinatawag na Martians na sa kasamaang palad ay may bilis na umaabot hanggang 300 kilometro kada oras o 186 na milya kada oras. Hindi na operator ang nagkokontrol sa kanila, kundi artipisyal na intelihensya na ayon kay Prohodko. Isang nakakatakot na posibilidad ito para sa Russia. Hindi lang halos imposibleng matukoy ang mga drone na ito, kundi sila mismo ang gumagabay sa sarili nila papunta sa kanilang mga target gamit ang artipisyal na intelihensya. Mas lalo silang nagiging hindi mapipigilan, kung posible man yon. Ang self-guided drone ay hindi na kailangan ng operator, kaya wala ng mga target sa likod ng mga linya na pwedeng atakihin ng Russia para pigilan ng Ukraine na kontrolin ng mga drone na ito. Walang depensa ang Russia. Nahanap ng Ukraine ang perpektong nakamamatay na sandata. Tama, nakagawa ang Ukraine ng perpektong sandata. At tatalakayin natin kung anong alam natin tungkol dyan sa ilang sandali. Mas marami pang Ruso ang napapanik kaysa sa isang regional gobernador na nagmamagaling sa lungsod na hindi niya dapat kontrolin. Nagbigay pa ng ilang pahiwatig si Prokhotko na nagsasabing ang mga drone ng Ukraine ay hindi natutukoy ng mga electronic warfare system at hindi rin sila nakikita ng mga drone detector. Gayunpaman, si Apti Alaudinov, brutal na commander ng Chechen Special Forces at prodigmaang military blogger ng Russia, ang naglantad ng itinatago ng Kremlin tungkol sa pinakawalan ng Ukraine laban sa mga puwersa ni Putin. Sa video noong Abril, sinabi ni Alaudinov na ang bagong drone ng Ukraine ay sumisira sa logistics ng Russia sa frontline at likuran. Nagpakilala ang Ukraine ng bagong henerasyon ng drone na malaking hamon sa logistics. Ang mga drone na ito ay tahimik at gumagana araw at gabi, maliban lang sa huling ilang segundo bago sila sumisid tulad sa video. Hindi sila nadidetect ng ordinaryong detector at protektado rin sa electronic warfare ayon kay Alaudinov. Anya, may teorya kung paano gumagana ang bagong drone ng Ukraine, pero wala pang tiyak na detalye. Mahalagang salik ang AI. Maaring inihuhulog ito ng Ukraine gamit ang Starlink relay para mapalawak ang saklaw. Nilalagyan na rin ng mga pakpak ang mga drone. Natatalakayan pa natin mamaya na nagpapabilis sa mga ito at halos imposibleng takasan, dagdag pa ni Alaudinov. Parang imposibleng mangyari ang lahat ng ito. Kahit epektibo ang mga drone ng Ukraine sa 4 na taon, nakontra pa rin ito ng Russia. Kung may EW, napipipilan agad ang mga drone. Madalas marinig ang kakaibang ugong kahit wala nang magawa ang mga sundalong Russian laban sa mga paparating na drone. At ang mga tracker, radar at iba pang mga detector ay kahit papaano ay nagbibigay ng babala sa mga puwersa ni Putin na paparating ng mga lumilipad na makinang tagapuksa ng Ukraine. Ngayon, wala na. Walang babala, takas, o pahayag mula sa Ukraine tungkol sa kung ano ang pinakawala nito laban sa mga tropa ng Russia. May mga palatandaan ng paparating ng ganitong pangyayari. Hindi aksidente ang pagbanggit sa Martian drones dahil lumabas na ang termino sa balita dati. May ulat ng technological na pag-unlad ng Ukraine na maaring may kaugnayan o wala sa mga bagong drone nito. Ang tanong ngayon, anong alam natin o akala nating alam tungkol sa mga ultra-secret drone ng Ukraine
na ngayon ay nagtatanim ng takot sa mga sunod-sunuran ni Putin. Magsimula tayo sa pangalan ng Martian drone. Noong Disyembre, nagkwenta ang New York Times tungkol sa karanasan ng drone pilot na si Lipa na lumalaban sa mga puwersa ng Russia sa mga bukid malapit sa maliit na pamayanan ng Borosivka. Ang maliit na baryong ito ay nasa mismong tabi ng hangganan ng Russia at matagal na itong okupado sa malaking bahagi ng digmaan. Trabaho ni Lipa na gawing impyerno ang buhay ng mga mananakop at posibleng yun mismong uri ng drone ang ginagamit niya na ngayon ay kinatatakutan ng media ng Russia. Ikinuwento ng The New York Times ang karanasan ni Lipa at navigator niyang si Bobber na natuklasan ng kilos ng Russian drone team sa isang abandonadong bodega. Sinubukan ng dalawa na gamitin ang karaniwang mga drone ng Ukraine sa bodega. Ngunit nadiskubre nilang na jam ng Electronic Warfare EW ang mga ito bago pa man nila matamaan ang kanilang target. Dumating ang Bumblebee, isang bagong drone na gawa sa isang lihim na proyekto na pinamumunuan-umano ng dating Google Chief Executive Eric Schmidt. Ang Bumblebee ang naging sagot sa problema ng drone operator ng Ukraine. Pinalipad ang drone. Inabot ni Lipa ang control at pinindot ang switch, kaya naging autonomo ang drone mula sa manual na control. Lumipad ang Bumblebee drone patungo sa target ng kusa. Hindi napigilan ng jamming. Kahit na wala ang drone signal, gumalaw pa rin ito dahil sa software na nakafocus sa target. Hindi napigilan ng mga Ruso ang drone. Bumangga ang Bumblebee sa pader ng bodega, kaya naisip ng drone team ng Russia na kailangan nilang lumipat kung hindi, may paparating pang mga Bumblebee. Ito na kaya ang unang lipad ng Martian drone na palihim na lumilipad sa sinakop na Ukraine. Kung hindi ito una, isa ito sa mga iyon. Iniulat ng New York Times na ang mga sundalong Ruso malapit sa Kharkiv at Kupiansk, Ukraine, ay humaharap din sa kahalintulad na uri ng drone. Ang tanging paraan para mapatigil ang mga drone na ito ay barilin at pabagsakin ang mga ito. At magagawa mo lang iyon kung masuwerte kang makita sila at sapat ang iyong katumpakan para tamaan sila bago nila mahanap ang kanilang mga target. Isa sa mga drone ang sumira ng armored car sa rehiyon at nakuha ng Russia ang labi ng Ukrainian drone. Ipinadala ang mga labi sa Center for Integrated Unmanned Solutions, isang kumpanya ng paggawa ng drone sa Russia, malapit sa Moscow. Doon tinawag na Marsyonin sa Russia ang Bumblebee. Ang Marsyonin ay salitang Ruso para sa Martian. Ibinigay ang pangalang iyon sa bagong lihim na drone ng Ukraine based sa palagay ng Russia na hindi ito dinevelop sa Ukraine, kundi bilang bahagi ng Ingenuity program ng NASA. Nagbunga ang programang iyon ng maliit at autonomous na helicopter na lumipad sa Mars. Kung paniniwalaan ng Center for Integrated Unmanned Solutions, ginagamit na ngayon ng Ukraine ang isang bersyon ng drone na iyon, alinman mismo mula sa NASA o dinevelop gamit ang parehong uri ng teknolohiya na nagpapahintulot sa tahimik at AI-powered na paglipad na ngayon ay inuulat sa lahat ng mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Sinabi natin na nilabag ng drone na ito ang mga batas ng pisika, ngunit lumilipad ito sa Mars. Mukhang may bagong banta mula mismo sa ibang planeta na kinakaharap ang Rusya. Tahimik ang Ukraine. Pero ayon sa New York Times, ang Martian drone ay gawa ng NASA o may tulong nila at ginamit ito ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Rusya. May mga dagdag na pahiwatig na may paparating na ganitong bagay. Ang ilan ay mula sa mismong labanan at ang iba naman ay mula mismo sa Ukraine. Pero bago tayo lumalim dyan, ito ang The Military Show at ibinibigay namin sa inyo ang buong detalye, hindi lang ang mga headline. Mag-subscribe na kayo ngayon kung gusto nyong laging nauna sa balita. Kaya may mas marami pang pahiwatig tungkol sa mga bagong drone ng Ukraine. Ang ilan sa mga pahiwatig na ito ay galing sa mga kumpanyang Ukrainian. Noong Disyembre 5, iniulat ng United 24 Media ng DoD Solution, isang Ukrainian defense tech company, ay nagsimulang mag-supply ng bagong AI-based auto-guidance system sa sandatahang lakas ng Ukraine na kayang mag-lock sa gumagalaw na target. Ayon sa kumpanya na nakabase sa Lviv, ang bagong sistema ay pwedeng ilagay sa kamikaze drone para masundan pa rin ang target kahit sa mga lugar na naabala ang GPS. Hindi uubra ang jamming at walang silbi ang spoofing. Hindi na rin kailangan ng GPS dahil sa sistemang pwedeng ikabit sa kahit anong drone ng Ukraine. Lalong interesante ang sitwasyon. Bagamat stand-alone ang Martian drone, maaring malawak ng available sa buong Ukraine ang teknolohiyang ito, o kahit katulad nito. Sa katapusan ng Marso, nagsimulang talakayin ng Ministry of Defense ng Ukraine ang mga bagong teknolohiya sa drone. Sa Telegram, sinabi ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, na sinimula na ng Ukraine ang pagsubok ng bagong henerasyon ng mga bomber drone sa Brave One testing ground. Ang Brave One ay programang nilikha ng Ukraine para hikayatin at suportahan ang mga gumagawa ng drone sa bansa na mag-develop ng bagong teknolohiya laban sa puwersang nananakop ng Russia. Ayon kay Fedorov, ang bagong henerasyon ng bomber ay may mas malayong abot,
mas mataas na kapasidad, ligtas na komunikasyon at operasyon mula sa ligtas na posisyon. Bago pa nito, idinagdag ni Fedorov na sinusubukan ng Ukraine ang parehong maliliit at mabibigat na bomber, kung saan ang una ay ginagamit laban sa mga infantry at magagaan na kagamitan, habang ang huli naman ay para sa mga fortification at mabibigat na kagamitan. Gayunpaman, may isang maliit na detalye na ibinunyag ni Fedorov tungkol sa pagsubok na dapat mong bigyang pansin. Sabi ng Defense Minister ng Ukraine, sinubukan ng bawat drone sa 20 kilometer sa ilalim ng electronic warfare, tinatamaan ng target at bumabalik. Nandun na naman ang resistensya sa Russian EW at jamming. Ang dating Bumblebee drone na tinawag ng Russia na Martian ay tila naging teknolohiyang isinasama ng Ukraine sa iba't ibang uri ng drone. May long-range bomber drone, magaang na short-range bomber laban sa infantry at mga pakpak. Siguradong di mo nakalimutan yon. Ipaalala natin ulit. Sa kanyang ulat tungkol sa mga bagong drone ng Ukraine na tila lumalabag sa pisika, sinabi ni Alaudinov na ang ilan sa mga drone na nakita at narinig niyang ulat ay nilalagyan ng mga pakpak na nagpapalayo ng kanilang nararating at nagpapabilis pa sa mga ito. Ayon sa ulat noong Abril, 8 sinabi ng Militani na nakita ng elite drone group ng Russia, Rubicon, ang mga drone ng Ukraine na may pakpak habang nag-ooperasyon. Ayon dito, nilalagyan ng Ukraine ng pakpak ang FPV quadcopter drones para magkaroon ng aerodynamic lift at makatipid ng enerhiya habang lumilipad. Mas kaunting enerhiya ang nagagamit, ibig sabihin ay mas malayo ang mararating ng mga drone bago maubos ang kanilang baterya, kaya't mas nagiging posible nilang tamaan ng mga target na mas malalim sa likod ng linya ng Russia. Ang katuklasan ni Rubicon ay may PGP-2 warhead na kayang sumira ng armored vehicle, tauhan at fortification. Walang binanggit sa automasyon o EW resistensya sa ulat, pero halata kung saan patungong Ukraine gamit ang bagong drone na ito. Kung totoo ang ibang mga ulat, may mga module ang Ukraine na maaring ikabit sa kanilang mga drone na nagpapahintulot sa mga ito na gumamit ng AI para sa pagsusuri. Sinusubukan na yon ang mga module na yon sa mga bomber drone ng Ministry of Defense, at maaring ang Martian ay isang natatanging drone na naging inspirasyon ng lahat ng iniulat ng Russia ngayon. Pero posibleng may twist pa sa kwentong ito. Mukhang may kinalaman ng US at NASA sa mga ipinapadala ng Ukraine laban sa Russia. Gumagawa ang Ukraine ng sariling AI drone technology para sa bagong henerasyon ng mga sandatang posible magpanalo sa digmaan. Pero mukhang sumali na rin ang Europa. Sabi ni Alaudinov, ito ang kanyang komento sa automated at tahimik na killer drones na nagpapahirap sa puwersa ng Russia. May ilang naipabagsak ang ating tauhan at nakita nila na pinagsamang produksyon ito ng Ukraine, Alemanya at Pransya. Modernisado na at mas malayo ang nararating kaysa sa mga luma. Sinusubukan ng mga bansang Europeo ang bagong teknolohiya nila sa Ukraine sa kasalukuyang digmaan. Pwedeng kasamang Pransya at Alemanya. Hindi na rin nakakagulat kung mga karaniwang drone ito na gamit ng Ukraine laban sa Russia. May joint production program ang Alemanya at Ukraine na Build with Ukraine, at matagal na rin kumikilos ang Pransya tungo sa magkasanib na mga proyekto kasama ang Ukraine. Kung kasali sila sa paggawa ng AI-powered drone na gamit ng Ukraine, malaki ang epekto nito. Posible bang makita natin na ang US, Pransya, Alemanya, at baka pati ang ilang hindi pinangalanang mga panig ay nagtutulungan o nagpapahusay batay sa teknolohiya ng isa't isa para tulungan ang Ukraine? Posible ito. At ang pagtutulungan iyon ay lalo pang nagpapalakas sa kahangahangang inobasyon sa drone na nakita natin mula sa Ukraine sa mahigit 4 na taon ng pakikipaglaban sa Russia. Ang isang bagay na tiyak nating alam ay ang mga mensaheng lumalabas mula sa mga frontline ng Russia ngayon ay kabaliktaran mismo ng gusto ng Kremlin na marinig ng mga tao. Si Putin at kasabot niya ay gumawa ng kwento ukol sa digmaan sa Ukraine, na ang Russia ay hindi mapipigil ang puwersya at may technological na kalamangan. Walang anumang maaring ipakilala ang Ukraine, naisip na ng Russia noon pa. Matagal na nating alam na kalokohan yon. Pero ngayon mismong mga boses ng Russia ang umamin sa kalamangan ng Ukraine sa mga drone na kinikilala na sa buong bansa, taliwas sa gustong marinig ng Kremlin. Ang Institute for the Study of War o ISW ay nagbagbag pa tungkol dito sa kanilang ulat sa labanan noong Abril 9, kung saan binanggit nila na maraming pro-digma ang mapagkukunan sa Russia ang nagsasabing nagkaroon ng kalamangan ang Ukraine dahil sa mga pagsisikap ng Ukraine sa pagharang sa himpapawid. Ayon sa ISW, ang mga inobasyong ito ang dahilan kung bakit mas maraming kaswalti ang naidulot ng Ukraine sa Russia sa unang 3 buwan ng 2026 kaysa sa kaparehong panahon ng 2025. Malaki ang naging kaswalti. Noong Marso lamang, binilang ng Ukraine ang 35,000
351 nakaswalti mula sa Russia. At 96% ng mga kaswalting yon ay dulot ng mga drone ng Ukraine, ayon sa ulat ng Al Jazeera. Ang bilang na ito ay 29% na mas mataas kaysa buwanang bilang ng kaswalti ng Russia noong Pebrero at bahagya ring lampas sa naunang record na buwanang bilang ng kaswalti ng Russia noong Disyembre. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay dahil sa mga drone kaysa dati. At maaaring dahil ito sa pagpapakilala ng Ukraine ng bagong henerasyon ng mga drone na tila lumalabag sa pisika, matibay laban sa electronic warfare, pinapagana ng AI at lubos na tahimik sa larangan ng labanan. Mas lalala pa ito para sa Russia. Maaring mas gusto ng Ukraine hayaan na lang magsalita ang kanilang mga resulta habang nagbibigay lang ng mga pahiwatig tungkol sa bagong teknolohiyang ginagamit nila laban sa Russia. Hinahayaan nilang matuklasan mismo ng mga puwersa ng Russia ang teknolohiyang iyon habang sila ay winawasak nito. Para kay Alexei Tsadev, na isang siyentipikong Ruso at ang pangkalahatang direktor ng Sentrong Siyentipiko at Produksyon na Pushkunik, na isang pasilidad para sa pagdevelop at pagsubok ng drone, ang nakikita natin na yon ay mga unang palatandaan na nawala na sa Russia ang pamumuno sa mga operasyon sa maliit na himpapawid nitong nakaraang 6 na buwan. Umuunlad ang drone technology ng Ukraine habang hindi sumusulong ang Russia. Nadoble ang abot ng drone at tumaas ng 250% ang produksyon mula Disyembre, ayon sa Kyiv Post. Habang gumagamit pa rin ng Russia ng fiber optic drones na kayang lumaban sa EW, pero limitado ang abot dahil nakakabit sa mga kable, lumilipat na ang Ukraine sa AI-powered drones na epektibo laban sa Russia sa harap at likod. Malayo nang naungusan ngayon ng Ukraine ng Russia pagdating sa teknolohiya ng mga drone sa digmaan na ito na hinubog ng paggamit ng mga sandatang ito. At nagsisimula pa lang ang Ukraine. Hindi lang nililimitahan ng bansa ang paggamit ito ng AI sa mga strike drone na palihim na lumilipad sa okupadong himpapawid at tumatama sa Russia nang may nakamamatay na katumpakan. Prioridad din ng Ukraine ang depensa kontra long-range attacks ng Russia na tinutulungan din ng AI. Ibinunyag ng Kyiv Post noong Abril. Isa na gumagawa ang Ukraine ng mga bagong AI-powered drone swarm para labanan ng mga Shahid drone na patuloy pinapadala ni Putin sa kanilang mga lungsod at infrastruktura. Malaking problema ang long-range attacks. Sabi ng Ukraine Air Force, 6,462 drone ang pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine noong Marso. Sa AI, nagagawa ng Ukraine na isang drone operator lang ang magkontrol ng lahat ng swarm ng interceptor drones laban sa Shahid type ng Russia. Ito ang pagpaparami ng kakayahan sa depensa. Imbes na one-to-one na kontrol, one-to-many na solusyon ang ginagawa ng Ukraine. Ibig sabihin, malapit nang mag-deploy ang Ukraine ng interceptor drones na otomatikong atake sa Russian drones kapag nailagay ng operator sa tamang lugar. Palaging innovator sa drone ang Ukraine. Ngayon, isa na itong higante na nabubuo. Parang si Juggernaut sa X-Men, hindi mapipigilan ng higanting ito at lalo pang lumalakas sa paglipas ng panahon. Bukod sa AI, EW resistance, at bagong mapanganib na drone, malaking issue rin para sa Russia ang dami ng mga ito. Balak na Ukraine na gumawa ng 7 milyong drone sa 2026. Mas marami pa yon kaysa 7 drone, kadaktibong sundalo ng militar ng Ukraine. Pinapaliit din ang gastos. Iniulat ng Kyiv Independent ang isang insidente kung saan sinasabi nilang nagawa ng Ukraine na sirain ang isang Russian air defense system na nagkakahalaga ng $25 milyong gamit ang isang drone na nagkakahalaga lang ng $500 para buuin. Iyan ay 50,000 beses na pagkakaiba sa presyo. Patunay na nagbubunga ang pagsisikap ng Ukraine na tapatan ang kalamangan ng Russia sa kagamitan at tao. Ang drone ang magtatakda ng digmaan sa Ukraine. At ngayon, hawak na ng Ukraine ang perpektong kombinasyon ng dami at teknolohika na kahusayan para gawing sandata na dati ay tumutulong lang sa kanila na makipaglaban, na yon ay magiging dahilan para manalo sila sa buong digmaan. Patuloy ding dumarating ang mga bagong teknolohiya. Nabanggit namin na sumasali na rin ang US at ilang bansa sa Europa sa revolusyon ng drone sa Ukraine. Pero may isa pang bansa na sumali na rin. At ito ay isang bansa na hindi inasahan ng Russia. Kakampi ng Ukraine ang Japan. At tahimik nitong ipinakilala ang bagong teknolohiyang magbabago ng digmaan sa himpapawid ng Ukraine. Malalaman mo pa ang tungkol sa bagong teknolohiyang iyon kung papanoodin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para malaman ang tungkol sa mga sandatang itinatago ng Ukraine at walang magawa ang Russia laban dito. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.